Alright, welcome back. This is Michael. Ako ang inyong instructor dito sa Learn Computer Today. Right now, I'm gonna show you our topic for the day, the 10-minute rule for developers. So, maaaring ito ay alam nyo na, since ang 10-minute rule ay nag-i-exist na no, sa internet at marami nang nag-a-apply nito. So, kung research nyo siya, ang 10-minute rule ay i-apply mo every day kung ano man yung iyong gustong gawin. Kung gusto mong magawa ng project at gusto mo siya tuloy-tuloy, so maglalagay ka ng 10 minutes na schedule for that. And also for your family. No? So maraming mga application yung 10-minute rule. Pero ang gagawin natin ngayon is i-discuss ko siya in a sense, general sense din, pero it will greatly affect the developers kasi mahirap din magbigay talaga ng time, especially in learning code. Kasi sabi ko nga sa inyo, may panahong boring ang pag-aaral ng code. Pero I will tell you at this moment, ano ba yung mga benefit, lalo na pag in-apply natin yung 10-minute rule. Okay, so mag-start tayo. So, bakit natin kailangan ng 10-minute rule, no? Mahalaga kasi na matutunan natin 10-minute rule as a developer, at kahit na hindi tayo developer, maganda rin matutunan natin siya kasi ito ay ma-optimize yung ating time. So, ibig sabihin natin dito is yung time natin magagamit natin na mas maayos. Of course, i-explain ko yan na mas detalyado mamaya, Then, minimize busyness, no? Tama yung aking spelling dito. So, hindi ako nag-wrong spelling. Busyness. So, ibig sabihin yan ay, excuse me, mabawasan yung pagiging busy natin. Explain ko rin later. Then, next is yung ating minimize laziness, minimize procrastination. Procrastination, ito yung sa Tagalog yung ningas kugon. No, maalab sa simula. Pag sinilaban mo kasi yung kugon ay isang klase yan ng material na kapag sinilaban mo siya, mag-ano siya agad, mag-apoy. Pero saglit lang mawala na. So, sa Tagalog, ningas kugon yan, procrastination. And then, number 5, increase productivity. Ibig sabihin, meron tayong magagawang mas makabuluhan. No? May mga magiging produktibo tayo. May mga magagawa tayong magagandang mga bagay. Then lastly, yung ating fight against poverty. Yung malabanan natin yung kahirapan. So explain ko siya unti-unti, isa-isa. So sige, yung una ay yung ating optimize time. So by adding a separate 10 minutes of learning, we can optimize our time. So kasi usually nga, dahil nga sa busy tayo, andyan na rin yung procrastination. Kahit na nag-enroll na tayo or nag-start na tayo mag-aral ng something, lalo na yung coding, programming, yan, bilang developer, bilang junior developer, ang lawak kasi ng field ng programming, ang lawak din ng sakop ng web development, software engineering, napakalawak niyan. Kaya yung iba natatakot talaga sumali dyan, natatakot mag-aral kasi ang lawak talaga ng field. Pero of course, pag meron kang guide, kagaya ng ginagawa natin sa Learn Computer Today, ay matututunan mo saan ba dapat tayo mag-start, ano yung kasunod, and pwede natin i-coach bawat isa, And yun nga, kapag na-apply natin yung 10-minute rule sa ating buhay, ibig sabihin nun, nadadagdagan tayo ng magagandang mga minuto sa atin, nadadagdagan tayo ng knowledge, nalalaman natin yung bagay, kahit hindi na sa web development, kahit yung sa personal learning na lang, kung kayo ay nasa high school pa lang, elementary, or kayo ay nasa adult life na, tapos na mag-aral, So, ang nangyayari kasi, nagigi-stagnant na tayo, trabaho lang, uwi, trabaho, uwi, trabaho, tapos ibang activity, andun na lang, So, paulit-ulit na lang araw-araw, kaya ang nangyayari parang nagsasawa na. Ang reason kasi hindi dinadagdagan ng something new. So instead na magdagdag tayo ng problema sa buhay, why not? Magdagdag tayo ng extra minutes para sa learning natin, para sa new knowledge, lalong-lalo na sa technology. Kasi later on, habang tumatanda tayo, there will be opportunities for us,
na mas mapapagaang yung trabaho natin. Okay? So, by adding 10 minutes na learning or para sa improvement natin, so na optimize natin yung ating time. Na separate natin yung mga makabuluhang oras sa mga oras na nasasayang. Okay? So, yan yung una. Pangalawa is minimize busyness. No, so remember, sabi ko nga dito, we are always busy. Kailan ba tayo hindi naging busy? Kahit yung nung elementary pa tayo, busy na tayo sa school, kakaaral, panahon namin, talagang pa lang, papel at saka lapis, at ang bigat ng bag namin sa dami ng dalang libro. Ngayon, halos wala nang dala yung estudyante. Kasi nasa cellphone na, online na, So, iba. Pero siyempre, hindi natin nila lahat. Meron pa rin nagdadala ng maraming libro, kailangan ng maraming pagsusulat. At dati, sa panahon namin, mas maraming mga bata ang gagaling mag-English, At mga graduate ng high school, magagaling mag-English. At yan ay, mapapansin nyo, ang daming na-produce na magagandang mga, yung baga, naging resulta ng yung sa eloquence, sa writing, arts, madami yan, Kaya lang, as time goes by, kasi nandiyan na yung technology, nagiging busy na mga tao, hindi na nakapag-aral ng maayos kasi meron ng gadget, and pag nagbukas ka ng computer, ang daming resources, magkiklik ka ng isa, hindi mo na matatapos kasi marami na namang available. Pag nanood ka sa YouTube, makapanood ka lang ng ilang minuto, titigil mo na, manonood ka ulit ng iba. Kaya nauso yung short videos. Kung papansin ninyo, di ba? Marami ng short videos ngayon. Kasi gusto ng tao yung maikli lang, next na agad. Maikli lang, next na agad. At ang nangyayari nga sa learning, sa something new, knowledge, ganun din. Gusto natin mga short courses na lang. Kung pwede, 1 day web developer, full stack, 1 day, 3 days, 7 days, crash course, ang dami niya, mga crash courses. Ang dami, Kasi nga, yung ating, hindi naman totoo yung, umiikli yung attention span natin. Hindi totoo yun, Umiikli, habang tumatagal na, ikli. Actually, dahil sa dami ng available na mga resources. Dahil sa sobrang dami ng video, sobrang dami ng information, articles, gusto natin sila lahatin. Kaya ang ginagawa natin, pag napansin natin na yung isa parang boring, next na kagad tayo. Yung isa parang entertaining. Pero habang tumatagal, nagiging boring, next na agad. So, nangyayari is wala tayong natututunan talaga. Okay? So, actually, yung 10 minutes, pag sinabi natin 10 minutes, sa panahon natin ngayon, napakaikli niyan. Pero kapag ikaw ay interesado talaga, at talagang kailangan mong gawin, dumating sa panahong kailangan mong gawin, required, Kung hindi mo gagawin yan, hindi mo asikasuhin yan, pwede kang bumagsak o kaya matanggal sa trabaho. Kung halimbawa may ganun kang project o meron kang kailangan matutunan, so pagtutuunan mo ng pansin niya, ilang oras, maghapon, buong araw, isang linggo, hanggang sa matapos mo yon. Normally, nangyari yan sa college, high school, pag may mga thesis, capstone, yan, talagang pinag-uubusan ng pansin. Pero pagkatapos, pinag-uubusan ng oras. Pero pagkatapos nun, hayahay na ulit, So, ulitin ko lang para hindi tayo malayo, yung busy natin, yung pagiging busy natin, hindi matatapos yan, Kahit matanda ka na, busy ka pa rin. Sa totoo lang, mula nung bata ko hanggang ngayon, busy ako lagi. Ganon din naman kayo. May paraan lang ng pagiging busy. Isa, busy sa walang ginagawa. Wala siyang ginagawa, pero yung kanyang isip, busy, kaka-scroll ng cellphone, kakalaro, Pag naglaro ka, hindi ka na mapigil sa laro mo, So, gamer din ako ever since, mula pa nung bata. So, yung isang negative side ng games, may positive side siya. Ayoko na sabihin yung positive side niya ng games, kasi ang mangyayari dyan, mamotivate pa yung mga gamers. Pero sa akin, nung una akong na-addict, na-addict ako sa games, nung bata pa ako, hindi ngayon, nung nagpapataas ako ng rango, nagpapataas ako ng level, pero later on, pagka naabot ko na yung mataas na level, sabi ko, ano ba yung natutunan ko, diba? Ano yung napala ko? Kahit na tumaas yung level ko, sabi ko sa sarili ko to,
na kahit tumaas ang level ko, hindi ko siya ma-apply sa trabaho. Hindi ko siya magagamit sa personal na buhay. Wala akong natutunan about history, wala akong natutunan about math, merong konting English, may konting logic, pero ang maganda kasi doon na nakaka-addict is parang nakakaisip ka ng strategy. Paano mo gagawin yon? Anong strategy yung gagawin mo para ma-achieve mo yon? Ang problema, magaling sa strategy sa game, no? Sa mga technique, magaling ako. Pero sa tunay na buhay, hindi ko ma-apply. Kasi kung magaling ka talaga sa game, dapat ma-apply mo yan sa buhay. Kaso nangyayari sa akin, pagdating sa literal na pag-aaral, wala akong maalalang mga pinag-aralan ko doon nung high school. Then, bumaba yung grades ko, no? And wala akong makitang trabaho noon. So, asan yung strategy na natutunan ko, di ba? Wala. So, hindi siya talaga applicable sa tunay na buhay, no? At ang games ay uubusin niya yung time mo, no? Kaya napanood ko lang din sa Facebook, sa isang reel, merong isang gamer na pinapadelete niya yung kanyang account. Sabi niya, for 5 years, ay na-enjoy niya yung paglalaro at naging part na ng buhay niya. So, inamin niya, sa loob ng 5 years, naglaro lang siya na naglaro. O sabihin na natin, nagtrabaho siya naglaro. Pero yung 5 years ay napakatagal yun. Para ma-realize mo na hindi mo talaga kailangan ng games, no, sa buhay mo. Pwede kang mag-games kung ikaw ay mayroong kailangan sayanging oras. At ginagawa ko lang yun minsan kung gusto kong halimbawa magpatulog o kaya ayoko muna mag-isip, maglalaro lang ako. Pero pagkatapos noon, pagka naisip ko na ulit gagawin ko, tigil na. Kahit hindi ako mag-level, kahit na bumaba yung level ko, it doesn't matter. Ano? Kasi wala yung magiging improvement para sa akin. Wala siyang maitutulong, hindi ako magkakapera, and higit sa lahat, di ko siya ma-apply in real world. Okay? So, I'm speaking to you as a developer na rin. Isa na rin ako software engineer. So, nag-aaral din ako. Nag-aaral na rin dati. So, meron din akong work. So, hindi ako basta nagki-claim lang. At talagang gamer ako. At pwede ko sa inyo ipatunayan kung talagang gusto nyong malaman. And yun nga, kapag sobrang busy tayo sa mga ganitong bagay, sa games, activities, etc., sa work, so, kailangan natin talaga magkaroon ng additional learning at yun nga yung ating 10-minute rule, no? At hanggang sa tumanda tayo, habang lumilipas yung panahon, kapag dinadagdagan mo ng 10 minutes, no, yung napag-aaral yung ginagawa mo sa buhay, dinadagdagan mo, napapansin mo merong improvement, no? Kaysa doon sa wala. Sa wala kang dinagdag na knowledge, wala kang dinagdag na learning, hindi ka nag-aaral ng something new sa technology. So, 10 minutes lang yon ha? So, parang hirap na tayo. So, hindi matatapos talaga yung business natin. At kung wala madadagdag na knowledge at skills, so, ganun pa rin tayo. Iikot lang na iikot ang buhay. Ganun lang. No? Lagi lang busy. Okay? Next is, it will minimize laziness. No? Siyempre, tao tayo. Natural lang na minsan tama rin tayo, nawawala yung ating motivation, no, nawawala yung ating sipag, no, lalo na pag panahong maraming pera, no. So, ang laziness actually pagiging busy din yan no. Kaya dito sinulat ko, busy doing nothing. Okay? Merong kasing isa kanina, busyness doing something yun Busyness yung kanina, ito, no? Yung business, marami kang ginagawa talaga. Hindi mo na malaman yung sunod-sunod ng gagawin mo, hindi pa tapos yung ginagawa mo, meron ka pang gagawin. So, yun ang tinutukoy kong business. Sobrang busy, Ito naman, busy din to. Kaso sa isip lang, no? Sa isip natin, iniisip natin yung mga plano sa buhay, anong gagawin mo. Pero pag gagawin mo na, nawawalan ka na ng gana, tinatamad ka. Pero sa isip mo, kunyari, isipin mo, maglilinis ka ng bahay. Sa isip mo, linis na. Linis na yung bahay, pero sa totoo lang, sa actual, hindi pa, no? And lumilipas yung oras, no? So, ayan. Lalo na sa panahong marami tayong pera, Pag may pera tayo, may ipon, pag komportable ka, no? Wala kang babayarang bill, no? At hindi mo iniisip yung mga bayarin at laging may pagkain, komportable ka. So, mas lalo kang tatamarin.
isa yan sa part ng nagko-cause ng katamaran, no? And kung sino pa nga yung tamad, no, usually kasi ako experience ko yan, ano, kung ako ay may mga panahon wala talaga akong ginawa sa buhay ko, ano, mga nakaraan kasi may pera din ako, nagkaroon ako ng maayos na buhay. So ang iniisip ko na lang is manood ng movie, ganyan. Tapos kahit nga mamasyal, tinatamad ako kasi nga nakakatamad. So sa bahay lang manonood ng movie, maglalaro, no? And then kasi maraming pagkain may pera pa naman tayo sa ipon, no? So nakakatamad 'yan. Wag muna, may pera pa naman tayo. 'Yan yung mga panahong talagang magiging tamad, no? Andiyan naman si mama, no, may ulam pa naman. May maaasahan pa naman ako, nagpapadala pa naman si ganito. 'Yan yung mga panahon talagang nakakatamad, ano? Pero yung panahon na ganyan, nung panahon na yun, nade-depress ako kasi nakikita ko yung iba, may maraming ginagawa, busy sila, may mga activities sila, no? So anong nangyari, nade-depress ako. Ako parang wala akong nararating sa buhay ko. Sila parang ang saya ng buhay nila, gano'n. Ako sa bahay lang, no? Tapos mas marami kang maiisip kasi nga wala kang ginagawa, At ang mangyayari diyan, magiging reklamador, no? Nagrereklamo tayo. Pag inutusan pa nga tayo, kaya merong magpapagawa sa atin or uutusan tayo, tapos mamadaliin tayo. Siyempre nakahiga tayo, wala tayong ginagawa. Bigla kang mamadali, magagalit ka ngayon. Bakit ba kayo nagmamadali? Bakit ba ganyan nga? Siyempre hindi ako sanay na utusan. Hindi ako sanay na pagagawin ako, tapos mabilisan. Tamad nga ako diba? So yun, mag-away-away na. And then, siyempre, dahil tamad, gusto mo yung kamay mo lang yung kikilos. Siyempre, andyan na naman yung games, cellphone, di ba? So, mamaya, kakain naman mamaya. And siyempre, papalevel tayo dahil kailangan natin mag-level up para sumikat tayo dahil nakarating tayo sa ganung level. No? And, yun. So, wala pa rin narating sa actual na buhay. Ano? Okay. But don't worry, hindi ko nilalahat, no? May mga naglalaro na magagaling din, na mahusay, matatalino, pero na-manage nila at hindi sila tamad, of course. Paano ka magiging matalino? Paano ka magiging masikap kung tamad ka? So, contradiction yun. Hindi ka pwedeng magsikap na tamad ka. So, alin lang sa dalawa yon? Magsikap ka o magiging tamad ka? Hindi pwedeng pareho. Okay? So, yung wrongdoings, bakit dinagdag ko dito? Addiction and wrongdoings. Kasi, kalimitan sa tamad, yan yung mga nagnanakaw, masaktan na kayo kung masasaktan, nagnanakaw yan, naloloko ng tao. Kasi tamad ayaw nila magtrabaho. So, madalas ang sinasabi dyan, diskarte lang yan, no? Napanood ko nga sa YouTube, yung isang bahay sa isang particular na lugar. Wala kasing laging tao, laking bahay, 3rd floor. Ang ginawa ng mga magnanakaw, ninakaw pati kable. Una, mga appliances muna. And then kasunod yung mga ilaw, yung mga steel, pinaglalagari. And then nung wala pa ring tao, ang ginawa nung mga magnanakaw, pati yung kable, yung mismong wiring na nakadikit sa pader, yung mismong nasa loob na ng pader, electrical wiring, hinugot nila, So, kung pwede nga lang nakawin pati bato at nabebenta yun, baka ninakaw na rin. So, yung mga ganong tao, tamad yun, no? Kahit sabi mo, ang sipag nilang maglagari, no? Maglalagari sila, tapos bebenta lang. Kasi one time, big time yun Pag hindi ka nahuli, big time. Pagka nahuli ka, hingi ka lang, sorry, pasensya na po kayo kasi nagugutom po yung pamilya ko, may sakit si ganito, yung aso ng kapitbahay namin nagkasakit at yung pusa ng kapitbahay namin kailangan ng tulong. So kaya napilitan ako, luma na po yan, tugtugan. Totoo niyan, tamad po talaga ang mga magnanakaw, gumagawa ng masama, no? Na talagang literal gusto nilang gumawa ng masama kasi nga gusto nila ng one time, big time, no? Okay, so next is, tingnan natin, minimize procrastination. Okay, always needs motivation, no motivation, no learning. So, ang ibig naman nating sabihin dito, yung procrastination, yung binanggit ko nga kanina, yung ningas kugon. No, sa simula is ang sipag, no? Sipag ko parang
Gusto kong gawin 'to, na-motivate kasi ako ni speaker. Ang galing ni coach, grabe gusto ko 'tong gawin 'no. So nag-start ka ng project mo, hindi mo makita ngayon si coach, hindi mo walang update si coach ngayon, anong nangyari? Ay, tinatamad na ako. So yung part na gano'n or may something pang ibang pangyayari sa inyong experience, possible na sa una motivated talaga kayo, pero hanggang sa tumatagal tiwangwang na lang. No, nakatiwangwang na lang ginawa nyo. Nangyayari din sa akin yan, no, madalas na procrastinate ako. Pero nga yung rule na 10-minute rule, kahit tinatamad ako, sabi ko, tinatamad ako talaga gawin eh. Wala naman kasi wala naman kasing deadline yan. Kaya minsan pag walang deadline yung project, nakakatamad talaga, tsaka naiiwan siyang hindi tapos. So kaya yung iba, lalo na sa school, kung kayo ay nag-schooling, nilalagyan talaga ng date yan, ng deadline. Tapos magagalit pa nga minsan estudyante kasi nga ang bilis ng deadline. Pero actually nilalagyan yun talaga para maiwasan yung procrastination, no? At magmadali yung mga estudyante. Sa totoong buhay, yun nga, totoo din naman yun. I mean is yung kapag meron ka sariling project, may sarili kang learning, no, napo-procrastinate tayo kasi wala naman deadline, no? At dun sa ating isip, tapos na yung trabaho. Ay, sa isip mo, kompleto na. Halimbawa, meron kang project na gagawin, yung halimbawa, robotics, o ano man yan, coding, o system. Sabihin na natin yan, may project kang business o kaya product design, etc. Kung ano man yan nasa isip mo, sa isip mo tapos na. Pero sa ginagawa mo, hindi pa. Nagsimula ka pa lang, wala na, tiwangwang na. Halimbawa, ayusin mo yung sasakyan mo or anything na gagawin mo, ayusin mo siya, kakalasin mo, tapos hindi mo na ibabalik. Kasi nga, gusto mo i-modify, ganun-ganon, pero ang nangyayari dahil na-procrastinate ka na, saan na lang yan. Naiwan na katiwangwang hanggang sa pakalat-kalat na yung mga pyesa, hindi mo na makita, nung hinahanap mo, hindi mo na makita, no? So, ganun yun. Yung procrastination, ibig sabihin nun, sa isip natin, motivated tayo gawin yun, sinimulan natin, pero nung nawala yung motivation, nawala yung mga sources ng pinaguhugutan natin ng lakas para gawin yon, wala na, no? And tapos na. So kaya maraming tao ay naghahanap ng motivation. Okay, at diyan nagiging successful yung mga networking. Napapatamaan ko na naman. Magpapatama na naman ako. Kasi minsan kailangan natin talaga marinig yung ganitong mga sitwasyon o salita kasi para matulungan tayo mag-isip lalo. Yung mga nasa networking, lalo na yung scam, no? Kaya araw-araw motivation nila no? So magbigay ka muna ng ganitong pera, tutulungan ka namin. Tapos araw-araw kailangan mo pakinggan yung sinasabi nila, no? Kasi minomotivate ka nila magbenta ng product nila. Sabihin mo sa mga kaibigan mo, sumali dito, tawagin mo lahat ng mga kakilala mo, sumali dito, tapos bibigyan ka namin ng komisyon. Araw-araw yan, motivate ka. Kaya ikaw, benta ka ng benta. And then, hindi mo sasabihin sa'yo, halimbawa, ang kada isang tao, kikitain mo 1,000. No, kung halimbawa, isang daang tao ka, edi 100,000 yun. 1,000 times 100. So, 100,000. Kikita 100,000. Pero in realization, kung ikukumputin mo yun, no, yung halimbawa, ang product is 5,000, 1,000 sa'yo. Di 4,000 doon sa network. And then may mga downline, upline pa yan. So, kailangan ko rin kayo patamaan kasi kawawa yung tao. At the end, wala talagang nakuha. Nawala pa si pera. Kaya yan ay trabaho din ng tamad. No? Alright, masipag sa panloloko. Okay? Sa scam yun, ha? Okay, next is yung ating increased productivity. Nagiging philosophical na ako dito, ay kailangan. So, once na in-apply natin yung 10-minute rule sa buhay natin, you will learn something new. No, through that 1 minute kung saan mo siya ipo-focus, no? Kunyari halimbawa sa anumang gusto mo matutunan, pwede yan ay new product o kaya cooking style, o kaya kung ano man yan, no, pwede mo aralin yan everyday. Maglaan ka ng quality time para sa new learning o kaya enhancement. Kung ano yung meron ka ng skill, i-enhance mo. No? 10 minutes,
sundan mo yan ng sundan, no? At tuloy mo ng tuloy. And then pag tiningnan mo yung time, may extra ka pang time, gamitin mo pa yon, more than 10 minutes. Hindi naman natin sinabing 10 minutes lang, pero yan yung pinaka minimum kapag ikaw ay mag-aaral, no? So you have to do something new, no? And you have to get ahead. Ibig sabihin ko dito is huwag kang mag-stay dun sa nalalaman mo ngayon. At siyempre, nandyan ang social media, nandyan ang YouTube. Hindi lahat ng nandyan ay makikita mo ay reliable. Hindi siya ang tamang source. Kaya isang paraan na malaman mo kung tama yung iyong natututunan of course, by discerning, by understanding, ano kaya itong tinuturo na to? And then you can do your research, no? And kung may mga books, reliable sources na pwede mong makita, no, yan yung mga pwede magsabi sa yung totoo yun. Lalo na yung mga books, no? Yung books kasi sinulat yan at bago yan ma-print at bago pa yan may pa-distribute, dumaan sa maraming proseso yan, yung mga libro. No, kaya nga nakakalungkot ngayon na uubos na yung mga libro, ang pumapalit na yung mga vloggers, no, na sometimes ay hindi rin ganun talaga ka-reliable. So, ayun, no? So, we have to look for sources. Kung halimbawa may gusto tayong malaman, knowledge, standard ba yan? So, tingnan natin, ano? Ayan, so by using the 10-minute rule, we can use that for research, for new knowledge, for practice. Kung gusto mo mag-practice sa skills mo na inaaral ngayon, then mag-trial and error, no? So, ang ganda kasi nun, habang tumatanda tayo, habang lumilipas yung panahon, na-improve tayo. So, mayroong improvement. Our skills grow as we grow. Next is, I think ito na yung last, is fight against poverty. No? Kapag ikaw ay may pera pa, sa totoo lang, ako mismo sa aking experience, pag ako ay may pera, may extra akong pera, marami akong pera, sabihin na natin, marami pagkain, wala akong iniaalalang bill, diyan pumapasok yung katamaran, hindi ko kailangan maghanap ng client, hindi ko kailangan magsipag, hindi ko kailangan, anumang gawin, no? Pwede akong matulog lang maghapon, kumain, mamasyal, no? Kasi may pera eh. Pero naranasan ko yung talagang wala akong kapera-pera. Dumating yung time, yun yung panahon ng pandemic eh, last few years ago, na nawala si client, ang mga client, nagsara yung mga business. And nung panahon na yon talagang na-deplete, no? Kasi every month na dumadaan, wala talagang source ng income eh. So, naubos yung aking income. At nung panahon na yun, as in kahit piso, pamasahe lang yung meron ako para pumunta sa isang client, at mag-deal sa kanya, no? At so, sabi niya, bukas na lang. Dumating ako sa place, sabi niya, bukas na lang. Tapos kinabukasan ng bukas, hindi na naman siya kasi hindi mo pwedeng puwersahin si client eh, magbayad, mag-down payment o magbayad. So, hindi ko siya pinupuwersa at saka naging professional pa rin ako sa usapan namin. So, hindi ako nanghingi na kung pwede, bigyan mo na, wala na akong pera. Hindi ko ginanon siya, no? So, meron akong friend sa Manila, nagstay muna ako doon ilang days. So, sabi ko, talagang sa days na yun, so, nakakain naman ako ng maayos kaso nahihiya ako kasi una-una wala akong maibigay. Kilala niya, ganun ako. Dati, ganito, parang mayabang ako. Hindi naman mayabang. Siguro, alam niya, may budget ako ng mga nakaraan. Pero nga, nung pandemic, doon ko na-realize, no, na mahalaga ang pagpiprepare, no, ng sarili sa mga panahong hindi mo inaasahan. Kaya nga, hindi inaasahan eh. Kaya yung mga sitwasyon na hindi mo inaasahan, hindi talaga hindi mo maaasahan na yung darating talaga. Kasi kung alam mong darating na mawalan ka ng pera sa panahon na yun, di dadamihan mo, magsisipag ka lalo. No, dadamihan mo, hindi ka gagastos masyado. At yung mga savings mo is talagang i-optimize mo na wag mawala siya. No? Pero nung panahong nagutom ako, doon ko na-realize na hindi sapat yung itong skills ko lang. Kailangan ko mag-expand. Kailangan ko pang tingnan yung mga probabilities na paano pa ako lalago sa skills at saka sa
business o kaya paano papasok yung income na mas maganda, paano mag-generate ng mga income, pera, ganyan. Kasi meron mga umaasa sa akin, kailangan ko silang tulungan, no? Sila ay sumasandal sa akin, o siyempre yung pamilya mo, no, na aasa lang din sa'yo dahil sa panahong yon wala talaga makukuha ng trabaho eh. Wala talaga, wala. So, magtutulungan. No? So, doon ko na-realize na kailangan mo ng maraming sources. No? At hindi pwedeng ano lang, yung isipin ko na komportable na ako ngayon, saka na, no? So, yun. And marami pang mga experiences na pwede ko i-share sa inyo, pero yun yung point talaga, turning point, na pag dumating ang panahong nagugutom ka na at wala ka ng pera at nangangailangan ka, no, ang malalapitan mo na lang is talaga yung mga kaibigan mo, tutulong sila sa iyo, pero alalahanin mo na may katapusan din yung pagtulong na yun kasi sila rin ay pwedeng maubusan. Ano? At doon ka ngayon mamomotivate. No? So sabi nga dito, you'll see that you are not lazy when hungry. Ibig sabihin, pagka ikaw'y gutom na, sumisipag ka. Natural na nagiging masipag tayo. Ano? Nasipag ako kasi wala na, kailangan magtrabaho eh. Ba't di ka na naglalaro nung game na nilalaro? Ay, wala na akong time nung kasi kailangan ko magtrabaho eh. Kailangan ko gumawa ng paraan. No? So, doon mo na-realize, hindi ka pala tamad. No? Doon ka ngayon nagkukumahog. Kahit na ano trabaho, bigay mo sa akin. No? Kahit na ano, tatanggapin ko yan. So, dyan na yung kahit na anong trabaho, tatanggapin mo. Pero pwede man natin paghandaan na hindi lang gano'n na maging trabaho natin, kundi mas maganda. No? And then dito, you'll know that you don't need motivation when your family is starving. Ibig sabihin na starving natin dito is gutom na gutom, hindi lang hungry. Pag starving kasi yan yung state na kung saan ilang panahon, kunyari, 2 araw na hindi nakain. Starving na ang ano niya, status, no, hindi lang hungry. Hungry kasi matitiis mo pa eh. No, yung starving, namamayat ka na, ganyan, wala ka na makain araw-araw. So, sa panahong yun, hindi mo kailangan ng coach to motivate you. Hindi mo kailangan ng somebody para sabihin sa'yo, uy, magsipag ka. No, naturally, gagawa ka ng paraan. At sa totoo lang, ang dami nang dumaan sa history na mapapatunayan nating hindi hadlang ang kahirapan para magsikap, para umasenso. Hindi hadlang yan. Dumaan ng mga giyera, dumaan ng maraming mga dilubyo, ang mga sakuna, dumaan yan. Pero mapapansin mo yung mga tao, lagi bumabangon. 'Di ba? Naibabalik yung hanap buhay nila, naibabalik yung kanilang yung mga pagkain, nababalik yung dating estado, gumaganda pa nga yung iba, gumaganda pa lalo yung status. So, dahil yun sa pagsisikap. At siyempre, pagkatapos ng giyera, sira lahat ng bagay, wala kang pag-aari. Kung may pag-aari ka man, kailangan mo ayusin pa ulit yun. O kaya, yung mga nawala sa yung mga ari-arian, nasira ang mga ari-arian. So, wala ka pa rin pagkain kasi sa panahon ng giyera, wala namang bibilhan ng pagkain, walang palengke, So, gagawa ka ng paraan, no? So, nagtanim sila, gumawa sila ng mga resources. Ito, buhay tayo ngayon at maayos pa at umuunlad pa ang bansa natin at yung ibang bansa ganoon din. So, it's a matter of perspective, Hindi mo kailangan ng motivation kasi ikaw yung magmo-motivate sa sarili mo, no? At mamomotivate ka lang pag naghihirap na tayo. At wag naman sana dumating sa ganoon, Kaya, di ba, nakakatuwa yung pag merong mga talaga nagsikap mabuti, ganito lang yung kanyang trabaho, pero nagsikap siya, naging first honor, summa cum laude, and then nakapasok sa mga magagandang school, abroad, nakagraduate ng maayos, nasa magandang kumpanya, 'di ba, nakaka-challenge, 'di ba, nakaka-motivate. Pero sa kanila, mismong sa taong 'yon, nung sila ay naghihirap, walang motivator sa kanila. Nakikita nila yung paghihirap, nakikita nila yung challenges na yung naranasan nila sa araw-araw, pamilya nila, sila yung naging inspirasyon. No? So, ikaw mag-motivate talaga sa sarili mo. Then, yung future mo, nakadepende sa'yo lang.
no? Hindi yan sa ibang tao, hindi yan sa coach, lalo na yung mga scammer na networking, no? Wala sa kanila yan. Lagi ka lang sasabihin, magbenta at sila yung yayaman. At the end, makikita mo, padaan-daan sila nakakotse, ikaw naglalakad ka lang. So, sa totoo lang, sila talaga ang yayaman. Ano? May mga scam na coach pa nga, ibenta mo daw yung bahay mo or lupa mo, tapos i-ano mo sa kanila, invest mo. So, okay, magpapaniwala doon. At yan nyo, hindi naman magtatagal yung kanilang kayamanan. Ano? At hindi nila may enjoy yun. Kasi meron tayong sa likod ng utak natin, kapag nakapanloko tayo, yung konsensya at saka yung utak, nag-uusap yan nagsasalita yan utak at saka konsensya nag-uusap yan, dalawang yan sa loob natin. Sinasabi ng utak, nakadiskarte ako, no? Ayos yan, marami tayong pera, utak lang yan, sabi nung konsensya mo. Niloloko ka lang naman niloloko mo lang yung tao so totoo lang, mahirap ipaliwanag, pero yun yung nangyayari sa ating mga normal na tao. Ano? Okay. So, ano ba yung 10-minute rule para tayo matapos na dito sa ating discussion? It is, mag-set ka lang at least 10 minutes of your quality time. So, hindi lang basta yan na 10 minutes lang, palipasin mo, yun na yun. Hindi. Quality time, meaning, wala kang ibang gagawin, pwedeng naka-silent yung cellphone mo, o kaya yung mga tabs mo na naka-open yung Facebook, i-off mo muna yan, yung sa computer YouTube, i-off mo muna yan, lahat ng iba pang mga bagay na pwede makadistract sa'yo, kung pwede nga lang tahimik na oras, madaling araw, gabi, no? Then, i-open mo yung gusto mong aralin, no? I-research mo yun, tingnan mo, ano ba meron doon, ano ba meron dito. Yan. And then, ito nga daw yung dito ako dapat magsimula. Ganito. Ano ba yan? Paano ba yan coding? Paano ba yan? Ano ba yung mga dapat aralin dyan? No? Lalo na kung meron kang guide, meron ka sinusundang guide. Dito sa Learn Computer Today, we are offering devs career, no? Yung mga for developers. Kasi ito yung future talaga na nakikita natin na magiging in demand ngayon at in the future. So, maaring isipin nyo, mahina ako sa math, o ganito man, o ganun. Natututunan yan. At hindi naman matindi yung math pagdating sa code. No? Magbibuild ka lang ng simpleng website, magbibuild ka ng mga application. So, para lang yan, learning din ng language. Kapag mag-aaral ka ng Spanish, Japanese, Korean, ganun lang din yung coding. Aaralin mo siya sa language ng computer. So, kaya nga siya tinawag na programming language. Kasi yan ay language ng computer. So, you have to follow a guide lang. Kung may guide kang susundan, mas maganda kasi kung nag-aaral ka ngayon, bukas may susundan ka pa rin. Sa susunod na bukas, meron ka susundan. No? Yun ang magandang time. No? Meron kang guide. Kasi kapag random lang sa YouTube, doon pa lang sa panonood ng YouTube, halo-halo na yung may tuturo, no? So, wala kang matutunan, no? And labo-labo na siya. Okay? So, get a discipline. Ito. Ibig sabihin yan, maging disiplina mo na araw-araw, meron kang time. Mag-start ka sa 10 minutes muna, then, kung may time ka ba, habaan mo, no? At I can guarantee you na habang lumilipas yung panahon, mag-i-improve ka, no? Bakit ko nasabi? Kasi nagawa ko na at ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. So, make it a daily routine. Hanggang ngayon, ginagawa ko yan. More than 10 minutes. Pag ako'y tinatamad, kunyari, buong magapo, tinatamad ako. Wala naman akong masyadong gagawin. So, apply ko lang siya. Okay, sige, open ko muna. Saan nga ba ako ulit nag-aaral? No? So, ngayon, ay kung tatanungin nyo, nag-aaral ulit ako ng college. Okay, kahit na dati pa ako nag-aaral, ngayon nag-aaral ulit ako. Computer science, and hindi lang yun, nag-aral pa rin ako online. Bakit? Anong reason? Yun nga, gusto ko rin mag-share ng knowledge, no? At gusto ko din na reliable yung resources natin, na yung isi-share ko sa inyo, reliable, standard, reliable, and then makatulong din. Kasi once na lahat tayo natuto, may kalaban na yung mga Indiano.
yung mga Indiano sa YouTube. Di ba, ang dami nagtuturo sa YouTube ng mga Indiano. Ang gagaling nila. And siyempre, pag natuto na tayo at gumagaling palalo ang mga tututo, of course, makikita natin yung mga turo naman ninyo, no, para sa susunod na generation. No, siyempre, sino ba naman ang tatanggi sa maayos at magandang buhay? At kapag nagsikap tayo, gumawa tayo ng ayos, naging parang minotivate natin yung sarili natin. Kahit 10 minutes lang, kahit pagod na pagod ako, tingnan mo lang yung nangyayari sa iyong paligid, sa mga posibleng mangyari na baka isang araw, mahirapan ka na, lalo na yung family, kung may anak na. So, wala namang ibang tutulong sa kanila kundi tayo rin. So, yun. 10-minute rule, add mo yan kung ikaw ay nag-aaral ng coding, programming, kung saan ka natapos, balik ka lang doon, ulitin mo, masterin mo, tapos proceed ka sa next. No? Kung ikaw ay nagdi-design ng website, nasa WordPress ka, o ano man yan, tuloy mo lang. No? Kasi later on, yung mga technology na yan ay kailangan. No? Hanggang ngayon naman, kailangan na siya, and later on, ay tiyak. Kapag may nangailangan, gusto mong umangat yung iyong status sa buhay, gusto mo i-try mag-apply, i-apply mo yung natutunan mo, kahit hindi ka nakagraduate ng ganun IT o kaya ComSci, kahit hindi ka graduate yan, basta marunong ka sa mga foreigner at maging sa local, magkakaroon ka ng trabaho. At magaang na trabaho. Okay? So, 10-minute rule, because nobody will help you but yourself. Totoo yan, wala ibang tutulong sa atin, kundi sarili natin lang. No? Kung maghirap man tayo in the future, ay walang ibang sisisihin doon. Sarili din natin. Okay? Tulungan natin sarili natin para umangat tayo sa future. Yun lang po ang gusto kong share sa inyo ngayon at sana may natutunan po kayo. Bye-bye!